Isa ang tilapia sa mga isdang pinagkakakitaan sa buong mundo. Sa katunayan sa Pilipinas, pumapangalawa ito sa bangus na pangmalawakang pinapalaki o inaalagaan bilang kabuhayan. Ang tilapia ay binansagan ring water chicken. Dahil sa hindi ito masilang klase ng isda, malakas ang panlaban ng tilapia sa mga sakit at hindi rin nag-iimbak ng toxins ang kanilang katawan. Kahit na low protein ang diet ng tilapia, mabilis at paganda pa rin ang paglaki nito. At isa pa, marami na ang kumakain ng tilapia at maaaring mai-market sa mga restaurant. Isang magandang negosyo, kaya ito ang tips kung paano ka makakapagsimula ng tilapia business mo. Pagpili ng lugar. Pumili ng lugar na hindi natutuyuan ng tubig sa buong taon. Dapat maaraw ang lugar dahil nakatutulong ito sa pagpapalaki at pagpaparami ng lumot sa fish pond na nagsisilbing pagkain ng tilapia. Dapat din na hindi binabaha ang fish pond o umaapaw kapag maulan. Ihanda ang pond. Ang laki ng pond na dapat ipagawa ay nakadepende rin sa dami ng isdang target mong palakihin. Ang ratio kasi ay sa tatlong malalaking tilapia ay 1 square meter ng tubig. Ang lalim ng pond dapat ay 1 metro at ang tubig na ilalagay ay hindi dapat bababa sa 3/4 ng lalim ng pond. Kung nakakonekta ang pond mo sa mga kanal o daluyan ng tubig, dapat ay mayroon kang hinabing kawayan upang harang kung saan hindi makakalusot ang mga tilapia at hindi rin mahirap ang makalabas ang tubig. Karamihan ginagamit dito ay ang mga bakod na gawa sa kawayan. Dapat dublihin ito. Isa sa loob ng pond at isa rin sa labas ng daluyan ng tubig. Pagpapataba ng pond. Dapat nalagyan din ng pataba ang pond. Dahil bagong gawa ito, dapat 1 linggo pa lamang bago gamitin, lagyan na ito ng dumi ng manok. Ilagay ito sa ilalim ng pond na may tubig na ang lalim ay 6 cm. Ang ratio dapat ng dumi ng manok ay 1 kilo kada 10 square meter. Tiyaking lagyan ng pataba ang pond 1 beses sa 1 buwan upang matiyak ang magandang produksyon ng algae na pagkain ng tilapia. Kailangan mo rin ng fingerlings. Mainam na kumuha ng fingerlings o batang tilapia sa mga fish pond owner na subok at siguradong nakapagpalaki na ng tilapia ng matagumpay. Kung wala ka namang mabiling fingerlings, kakailanganin mong bumili ng 20 to 30 pares ng matatandang isda. Ang area na kailangan mo para sa ganitong dami ay 10 by 20 feet. Kung mas marami ang balak mong bilhin, ay doblehin lamang ang laki ng pond. Mga dapat gawin bago punuin ang pond. Bago punuin ang fish pond, ito ang isa sa mga pinaka-importanting dapat mong gawin. Siguraduhin tuyo ang lupang gagamitin o lupang nahukay na paglalagyan ng tubig at isda. Tanggalin ang mga damo at patuyuin ito hanggang sa puntong magbitak-bitak na ang lupa. Pag nagawa mo na ito ay pwede mo na itong punuin ng malinis na tubig. Tiyakin na dapat nagawa mo na ang number 3, ang pagpapataba ng pond, 1 linggo bago punuin ng tubig at isda ang pond. Bago mo pakawalan ng isda, siguraduhin munang naghalo na ang tubig na pinaglalagyan ng mga tilapia at tubig sa pond. Mainam na gawin ang pagpapakawala ng tilapia sa pond sa umaga o di kaya ay sa hapon bago magdilim dahil hindi mainit ang tubig. Kailangan gawin ito upang hindi manghihina ang mga tilapia. Pagpapakain ng tilapia. Pakainin araw-araw ang mga tilapia tuwing umaga at hapon sa isang bahagi ng pond. Haluan ng feeds ng rice bran o darak, pira-pirasong tinapay, uod o earthworms at anay. Para mapanatili ang natural na pagkain ng tilapia, tiyakin na lagyan ng dumi ng manok sa kada sulok ng pond. Dapat ay nakasako ito at nakasabit. Kailangan din ng 2.5 kg ang laman ng kada sako. Panatiliin ang taas ng tubig na 1 hanggang 1.5 metro. Paunti-unti ring tanggalin ang mga hindi kailangan na fingerling at kung nais kumita ay pwede mo itong ibenta sa iba pang mga interesado ring mag-alaga ng tilapia. Para naman hindi matusta sa init ang iyong mga tilapia,
Maaari magtanim ng kangkong at gabi sa isang parte ng pond. Pwede ka ring maglagay ng water lily basta siguraduhin lamang na hindi matatakpan ang buong pond dahil makakasagabal ito sa natural na produksyon ng pagkain. Tanggalin ang mga damong bumabara sa labasan ng tubig. Tiyakin rin na laging maayos ang mga daanan ng tubig at ang harang nito upang maiwasang makalabas ang mga tilapia at hindi mapasukan ng ibang isda. Tiyakin na hindi mapapasok ng mudfish ang iyong pan kung ayaw mo maubos ang tilapia mo. Nanginginain kasi ito sa mga tilapia, maliit man o malaki. Magtanim ng mga puno at damo sa paligid ng pan para maiwasan ang pagguho ng lupa. Paano humuli ng tilapia? Para naman mahuli ang tilapia, simple lamang ang kailangang gawin. Kung mayroon kang lambat o panlambat na kagamitan, ihulog lamang ito sa isang parte ng pond at sabuyan ng pagkain o feeds ang taas nito. Hilain ang mabilis ang net para hindi makawala ang mga tilapia. Tiyakin rin na papalitan ang mga nahuling isda at mag-stock ulit. Ngayong alam mo na kung paano magsimula ng fish pan business, ano pang hinihintay mo? Kung mayroong mga lupang bakante, baka ito na ang solusyon para mapakinabangan ito. Kung mayroon ka namang baboyan, ay mas magandang pataba sa mga halaman sa pan ang dumi nito. Sa pag-aaral ng mga eksperto, ay ligtas at walang masamang epekto ang pagkain ng tilapiyang pinalaki sa ganitong pamamaraan.